puntong ito, makakausap naman natin si Senator Miriam Defensor Santiago tungkol pa rin sa reaksyon niya doon sa SONA ng Pangulo. Magandang umaga po, Senator Santiago. Cara David, Yes, my love and kisses to your parents who are my contemporaries in UP. As you know, I'm suffering from acute chronic fatigue, but I took this call because I admire your work in the media. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, ano po reaksyon ninyo dito sa SONA ng Pangulo? May nagsasabi daw po na kahit daw po mahaba, may mga nakaligtaan daw na issue katulad dito sa pork barrel scam. Ito daw po nga FOI bill, hindi daw na-discuss. Ano pong reaksyon ninyo dito, ma'am? Una, masyadong mahaba. Nagkamali ang kanyang media advisor na ipaliwanag niya lahat ng detalye na tungkol sa isang taon lang sa buhay ng ating bansa. Walang tao who can keep up his concentration for 2 straight hours being lectured to. Kaya mali talagang media operations officers nila sa Malacanang. Dapat ang presidente, dahil presidente na siya Opo. ay tutuon lang niya ang sarili niya, ang SONA niya, sa mga bullet points na tinatawag. Yun bang pinaka-importante at pinakamahalaga sa taong nakikinig sa kanya. Dahil alam naman na nila ang mga pinagsasabi ng presidente dyan sa Malacanang, sa Office of the President, at dyan sa Kongreso, sa Senate and the House of Representatives. Dahil trabaho namin iyan. Kaya, ang pakay dyan ay maintindihan ng man in the street, yung pangkaraniwang tao o mamamayan. Kaya ano ba ang pinag-iisipan ngayon? Una, walang trabaho. Opo. The unemployment rate is very high. It's about 7.5%. Plus the underemployment rate, may trabaho pero kulang, ay 19.2%. For me, yan ang pinaka-importanteng problema ang nakaharap ngayon sa taong bayan. Hindi yung mga problema tungkol sa mga economics o sa foreign affairs. Kung hindi problema, kung saan sila kukuha ng kakainin nila. Yun ang dapat pinag-usapan. Anong gagawin ng administrasyon para magbigay ng mga 1 milyong man lamang ng mga trabaho? So, Senator Santiago, sa tingin niyo po, maraming mga unnecessary things na sinabi pa doon sa SONA? Kamukha yan sa college na lahat na lang, pati footnotes, linagay mo sa paper mo. Nakahaba-haba. Ilagay mo doon sa likuran, yung tinatawag na endnote. Huwag mong ilagay doon sa main pages ng iyong sinusulat dahil magagalit lang professor sa iyo. Magsususpetsa na lang siya na wala ka talagang masasabi. Maling-mali yon, masyadong mahaba. He should limit himself to the bullet points or the most important points that an ordinary man in the street can understand. Yung maintindihan ng pagkaraniwan lang na mamamayan. At pangalawa, dapat sana pinaliwanag ang tungkol sa napaka-iskandaloso na pork barrel. Opo. Na nag-iskandalo dahil natuklasan ng isa palang NGO, meron pala siyang sindikato na kasangkot ngayon doon ang 5 senador at 23 na representatives. Kaya magtatanong ang mga taong bayan, magkano ba talaga bawat senador at congressman ang kinita doon? At gaano katagal na ba ito? Dahil ang estimate ng isang dyaryo ay 10 billion, B as in baboy. 10 billion na ang ninakaw nitong mga magdanakaw na ito sa gobyerno. Bakit wala tayong imik doon? Di dapat sabihin dahil ang tema or ang theme ng administrasyong ito ay daang matuwid laban sa korupsyon. Di dapat sabihan sa atin na ako ay sa tingin ko ay maganda sanang mag-leave muna sila. Kasing ordinaryo na empleyado sa gobyerno, masuspetsahan lang, pinapalive ka agad. That is called preventive suspension. Bakit kung mataas ang katungkulan mo, pwedeng pakapalan mo lang mukha mo, sige ka lang ng sige doon na nagsuspetsyo ng buong bayan na nagnanakaw ka ng mga bilyon-bilyon or daang milyon. Dapat there should have been a specific discussion of the problem of corruption and telescope it to the anomalies connected with the pork barrel. Speaking of unnecessary things, mukhang napunan nyo rin po, Senator, yung ilang magagarbong kasuotan at mga bling-bling ng ilang mga dumalo doon sa SONA. At sabi nyo, dapat daw magkaroon ng uniform ang mga mambabatas na dadalo. Sa tingin nyo, kamukha nung impeachment, diba naka-robes kami? That's my suggestion. Dahil alam ko na pasiklaban, na patalbugan kaming mga babae, pating mga malalaki, kanya-kanya ding barong silang
has no recognizable relation to the original barong of the original Filipino. Yun bang naging fashion show? Tayong mga Pilipino, mahilig sa fashion. Opo. At sa makulay na pamumuhay, pati sa pananamit natin, kultura natin iyan eh. Pero ilagay natin sa tama. Kaya, sa impeachment, nakita mo, wala kaming patalbugan dahil naka-robe kami eh. Dapat ganun din sa SONA, may uniform lang kami na dapat meron kaming consultant na historian or whoever is Kasi hindi po maganda yung an expert in this matter. Pero hindi na nagpapatalbugan kami tapos in-interview kami sa TV. Sinong nag-design ng damit mo? Magkanong binayad mo? Ano, hindi naman kami endorser. At hindi maganda, marami na akong nakita sa abroad na nagbukasan sila, nag-opening ceremony sila sa kanilang mga parliament na kung minsan kapalit yan ng ating Kongreso, pati sa US Congress, nagbantay ako. Wala silang ganong sense of extravaganza. Puro bling ang At sa nangyayari sa palagay niyo po parang... Para ba tayong mga hindi nag-iisip na kung ano yung ginagawa ng iba, sunod din tayo ng sunod. That is so... it's like studying your navel. That is so self-seeking. Yun bang gusto mo maging pikak ka rin? Marsa-marsa kayo doon. Eh, ang pagka-lehislador, ang manggagawang batas, ibig sabihin, marunong ka, kaya ang ulo mo ang utak mo dapat ang binibigyan ng halaga, hindi yung sinusuot mo. So sa palagay niyo po, this is sending a wrong signal to a wrong message to the public dahil... Oo. Makita tayo ng kabataan, sabihin nila, ayun lang pala ang senador eh. Basta mag-garbo ang suot mo, senador ka na. Dapat ang natanong din ay, anong IQ mo? Saan ka nag-graduate? Anong nagawa mo sa buhay mo bago nag-senador ka? Kung wala kang masagot, manahimik ka na lang. Huwag kang nag-ikot-ikot doon. Dahil it's so offensive to a proper sense of values. Maiba po tayo, Senator. Yung, ano po reaksyon ninyo na nahalal na pong Senate President itong si Senator Franklin Drilon? Well, ang paghalal ng Senate President is like ang paghalal ng Speaker of the House. Bagay na pampolitika iyan. Una, kailangan marami kang kasamahan. Malaki ang partido mo, o mas mabuti pa na kontrolado ng partido mo ang chamber na yon, ang bahay na yon. If your party controls the Senate, for example, you will have an excellent chance of becoming Senate President. Kasi yan is ruled by the majority. Hindi naman iyan padunungan o pabilidad. Kung hindi, sino ang pinakamaraming maka-attract ng botante niya? And you do that by offering committees to certain people. If you're able to get enough people to agree to the committees that you're offering them, then you get to be Senate President. Wala nang sorpresa yan si Senate President Drilon dahil katong beses na yan nag-Senate President eh. Senator Santiago, may ilan pong nagsasabi na dahil daw po maraming kaalyado si Pangulong Noynoy Aquino, hindi lang sa House of Representatives, kundi maging sa Senado, eh baka daw mawala na yung checks and balances. Ano pong reaction that's always a risk in a democracy. Wala kang magagawa dyan. Talagang pwedeng mangyari yan. Ngayon, ang problema natin dyan, bilang isang demokrasya ay kung ang mga senador at ang congressman, hindi masama na kapartido, kaalyado sila ng presidente. Ang masama ay, kung maski ano na lang, ipasa na lang nila, basta kausapin lang sila ng Malacanang. That would be tyranny of the executive branch over the legislative branch. Kaya nasa sa individual na senador yon or congressman na panindigan niyang prinsipyo niya. Pwede naman niya ipaliwanag sa Malacanang, naintindihan ko ang programa ng gobyerno mo, pero dito sa puntong ito, manindigan sana ho ako dahil kung ano man yung rason niya. Labag sa batas, ayaw ng mga botante ko, etc. Kaya ako, basta may kaalyado ako dahil wala akong partido eh. I have a very small party and it's of no consequence nationally. But if I ally myself with a political party, I always make it very clear that I should be given the freedom of conscience. Yan ang palaging hinihiling ko. Bigyan niyo ako ng freedom of conscience ko na mas madalas magsusuporta ako sa inyo. Pero kung may punto na sa tingin ko ilabag sa batas at hindi ko talaga matanggap, pasensya na ninyo ako. Hindi naman lalabanan niyo talaga yon.
Oo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at magpagaling Sarah. po kayo, Senator Don't Miriam work too Defensor hard. Santiago. Kayo rin po. Maraming salamat po. Bye.